Ako lang ba nakakaranas o pare-pares tayo, no? Pagdating sa office, pag dumating ka ng break time, mas mahirap mag-deliver. So, yun, no? Another day, another delivery. Kaya dito ako ngayon sa third floor ng Robinsons. So, i-deliver ako dito sa SSS. Mamaya talakayin natin yung break time ng mga nagpapadeliver sa office. Kasi yung mga nagpapadeliver na yan sa office, no, dapat pag break time mas mabilis sila makokontak, mas mabilis sila makaka-receive kasi wala na silang ginagawa, di ba? Break time na nga eh. Either kumakain na lang sila or what. Pero bakit ganun? Pag break time, mas mahirap pa silang kontakin, mas mahirap pa silang hanapin. Diba? Hindi ko alam kung pare-pares tayo na nararanasan o ako lang. Yung mga nasa office ko lang ang kumag. Hindi ko alam. Kasi danas ko eh, pag nag-break time itong mga customer ko na nasa office, either hindi sinasagot yung tawag, ano eh, sinasilent kasi nila yung mga cellphone nila eh. Tapos hindi rin nagre-reply. So ending, wala, babalik ka na naman. Pababa na tayo. So magre-residential na ako ngayon. Kainitan pa naman. Kaya dala auto electric pan ko eh. $157. So naiintindihan ko naman, no. Pwedeng nag lunch out sila o kaya tulog, 'di ba? Pero sana naman, no, bago kayo lumabas ng office ng kumpanya nyo o bago kayo matulog, inasikaso nyo na muna yung para sa parcel nyo, no. Pwede naman kayo mag-ready ng pambayad, tapos i-text nyo ako, i-text nyo yung rider na kuya ganito, iniwan ko sa ganyan, iniwan ko sa ganito. Kasi pag ganyang company o mga offices, meron kang pwedeng pag-iwanan. Andiyan ang nyari sa mga hospital yung information. Okay, sa mga offices, company, yung mga receptionist, yung mga guard. Kasi yung mga ganitong tagpo, ano na to eh, kumbaga common sense na lang eh, di ba? Yung iba naman, okay, nakaalala, nag-iwan, no? Ganyan eh, yung mga nag-lunch out, yung mga aalis, nag-iwan ng pambayad, no? Kaso yung pinag-iwanan naman natulog. Kawawa sa inyo. Shopee pa, Jasmine. So yun, no, may nangyaring hindi maganda ngayon. Habang nagdi-deliver tayo, sayang nga lang, no, kasi nakapatay yung camera ko kasi nasa motor to eh, medyo malayo ako sa motor, so hindi ko nakuha yung camera. So yan, nag-deliver ako sa kanila kanina, ni-delivery ako ng COD. Okay, inabot ko, sabi ko, ma'am, meron po kayo naka-assign sa akin na return refund, kunin ko na rin po. So yun, pag pick up ko, ang tagal. Yung nanay kasi yung nag-aasikaso eh, tanda na. Pumasok sa loob, sabi niya, hintay lang daw, wait lang. Sige, nag-aantay naman ako. Wait lang daw. Sige, nag-aantay pa rin ako. Kasi di na daw niya maalam kung saan daw napalagay yung re-return, nakahanap na niya. Then ayun, tumaba siya, bit-bit yung item, pinakita pa sa akin na basag daw. Sabi ko, sige po nay, kaso kailangan ko po ng QR, kailangan ko po na may scan, need ko po ng ano, para matransact ko po ito. Ngayon, sabi na nay, ano daw yung QR? Sabi ko,
Wala naman daw siyang alam doon. Sabi ko, nay, nasa cellphone po yun. Sabi nung ano. Sa cellphone po, ma'am. Sa cellphone po nung mismong umorder. Nandun po yung QR na kailangan ko pong i-scan. Then yun. Ganyan na nangyari. Pumasok ulit sa loob. Di daw niya alam. Ganyan. Sabi niya, wait lang daw. Ulit. Sabi ko, sige po. Umakit siya. Tapos, bumaba. Ang sabi niya sa akin ay i-chat na lang daw sa kanya ng anak niya. So sabi ko ma'am, kanina pa ako nandito babalikan ko na lang ho, pakikumpleto na lang po muna para pagbalik ko okay na, pipikapin ko na lang. Pakawala lang po nitong item muna, babalikan ko na lang po mamaya, deliver muna ako. So yun, binanatan ako ng nagmamadali ka wala ka pang 10 minuto dyan. Sabi ko, nay, pasensya na po sabi ko ganun. Kasi marami po akong i-deliver. Sabi ko, hindi lang naman po kayo yung customer ko. Sabi niya, ano naman daw. Maghintay daw ako. Sabi ko, hindi ma'am, ganito na lang. Kumpletuhin nyo na lang muna. Sabi ko ganun. Antayin ko, balikan ko na lang, no? Kasi hindi na po makapagantay. Kanina pa po ako nandito. Kasi ang gusto kasi pinapalabas sila. Ang gusto nila mangyari, maghintay ako. Siyempre, magchat-chat daw yung anak. I-chat pa. So, baka nasa trabaho, baka wala sa bahay. So, yun, sabi ko ganyan. Parang, sinabi pa ata sa akin na problema ko na daw yun. Sabi ko, ma'am, talagang problema nyo po yan. Kasi kulang-kulang po yung return nyo. Hindi ko po mapaprocess yan. Yun na nga. Sabi ko, balikan ko lang po, ma'am. Sige na pa. Pakuwala lang po na ito pa. Babalikan ko lang po. Ngayon, hindi pa ako nakakalayo. Nag-text yung anak. Na bastos daw ako. Ba't daw ganun sagot-sagutin yung nanay niya. Matanda na daw yun. Ganyan. Ngayon, tinawagan ko. Sabi ko, tagal bago sumagot. Ni-record pa pala niya. Naka-record daw Sabi niya, naka-record daw lahat. Ewan. Sabi ko, ma'am, ano po bang problema? Hindi ko naman po sinasagot yung nanay nyo. Ang sabi ko lang po, babalikan ko na lang po, pakikumpleto na lang po muna. Kung ano sinabi, ganyan, i-re-report daw ako. Then, ayun na nga, binalikan ko na. Pinatay niya yung tawag, binalikan ko. Tapos tong tao po ako. Ang tagal bago lumabas. Paglabas, punyeta kagad ang subungad sa akin. Sabi ko, ma'am, hindi ko naman po binabastos yung nanay nyo. Sabi ko lang po, babalikan ko na lang yung pick up, diba? Babalikan ko na lang po para wala nang hassle. Ganyan, punyeta ka, ganyan. Hindi ko no, punyeta ka. Okay, ganyan, naririnig kita sa taas. So yun, all the time pala, ano nangyayari yun? Nandun lang pala siya sa taas, diba? So sabi ko, nandiyan ka lang pala. Ba't hindi pa ikaw yung nag-process? At ninaya mo pa yung nanay mo mag-akyat baba? Kasi yun ang pinupoint niya sa akin, pinagsisigawan niya ako na yung nanay ko matanda na, akyat baba yan, akyat baba. Tapos ginaganyan mo lang na kailangan akyat baba yan dito sa taas. Sabi ko, hindi nga, kaya nga sabi ko, kumpletuhin na, babalikan ko na lang. Tapos sabi pa niya, may bakal na yung pangalan ng nanay ko. Wala kang konsiderasyon. Sabi ko, bakit Sabi ko, ma'am, dapat nga po kayo yung may konsiderasyon sa nanay nyo. Kasi hindi ko na maalam na may bakal yan o diba? Sabi ko, ma'am, malay ko po bang may bakal sa paa niya nanay nyo? Sabi ko, hindi ko naman po alam. Di sana kayo po may konsiderasyon. Kayo po yung bumaba para nag-process ng return nyo, diba? Tapos yun, pinagmumura ulit ako. Putangin mo daw. Pinaulanan na ako ng mura. Bilad na sa ina. Tapos ganun ba mangyayari? Simpleng pick up lang. So yun, sabi ko sa kanya, ganyan, ma'am. Sabi ko, wag naman mo kayong ganyan. So yun daw, naka-video daw ako. Punta daw siya sa guard ng Howard. Re-report daw ako. Re-report daw niya kay Shopee. Sabi ko, plastic yan. Sabi kong babalikan ko lang ano ba nangyari? So yun, hinayaan ko na lang. Wala naintindihan ko naman yung sitwasyon. Ganun naman lagi, kailangan intindihin ko Pero hanga ako sa sarili ko Kasi
Kung dati-dati yan, kung minura ako noon, mumurahin ko din yun eh. Pero ngayon hindi, sinalo ko lahat. Putang ina. Pinakain ako ng mura. Ay! Nakakainis. So yun, nawala na ako sa mood nag-video ngayong araw na to, no? So ayun, kung may kumalat mang video na may mukha ko at ako yun, paki-comment na lang, no? Paki-mention na lang ako. Lastik yun. So yun, hanggang dito na lang muna tong video, no, guys. So tulad ng paalala ko sa inyo, iingatan nyo lagi yung mga sarili nyo, no? At paalala ko, no, tulad ng sinasabi sa akin ng hub-lead ko, no, ni Ma'am Jules, no? Shoutout Ma'am Jules, no, na maximum tolerance. So hanggat kayanin, no? Tiisin, ganun, hayaan na lang. So yun, bagong lipat lang kasi yun dito. So tagal na ako dito, so 3 taon na ako halos nagdi-deliver dito. Ngayon, hanggang doon lang muna. So bukas na lang ulit. Ay, motor ko. Bye bye.